pagmamahal niya. Nakikita ko yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ko. And, syempre, sa grace, sa biyaya ng Panginoon. And may short testimony ako about sa fear ko dito sa pagtayo ng natatakot po ako na magbahagi or magturo ng salita ng Diyos kasi natatakot din ako na magkamali gawa ng baka mali po yung maituro ko sa inyo and mag-sink in po yun sa utak niyo. Which is malaking diba? Yun talaga yung struggle ng mga preacher kadalasan. And nabanggit ko sa isa naming professor, sabi ko, "Sir, talagang takot po ako humarap sa congregation to magturo. Napapangunahan po ako ng kaba." And then sabi niya sa akin, ang payo niya sa akin, "Mag-quit ka na." Diba? Brother Ricardo, mag-quit ka na. Hindi. Pero, joke lang yon, pero makikita mo yung laman ng sinasabi niya. Parang talagang inihahanda niya kami sa bagay na ganito, pagsasalita. And for some reason, kaya hirap ako tumayo dito. May mga personal problem. And may personal flaws, yan. Pero mabuti ang Panginoon tsaka sa biyaya ng Panginoon. Okay, tayo po tayong lahat. Tayo po magbasa ng salita ng Diyos. Meron lamang po akong 10 minutes and I hope na mabanggit ko po lahat ng dapat kong mabanggit. Pero mabilis lang naman po ito. 2 Timothy chapter 3. Verse 16 and 17. Andiyan na po ba ang lahat? Sabay-sabay po nating basahin ang verse 16. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila, Panginoon, kami po ay lumalapit at humihingi po kami ng gabay, humihingi po kami ng wisdom, katalinuhan sa pag-aaral po ng inyong salita. Dalangin po namin ang banal na Espiritu ang siyang manguna po sa amin sa pag-aaral. At lubos po namin maunawaan kung ano po ang mensahe na ipaparating sa amin, Panginoon. Ganun din po, gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang inyong instrumento, magbahagi po ng inyong salita. Humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa aming Diyos, sariling tagapagligtas. Amen. Nakakapo na po ang lahat. Ito pong book ng Timothy ay sulat po ito ni Pablo para po kay Timoteo. And sabi ni Paul dito na all scripture is given by inspiration of God. So ano po bang nais iparating ni Apostle Paul dito? About inspiration of God, pag sinalin po natin sa mababang English, it means God breathed. That the word came from God. Sabi po sa Tagalog, kinasihan ng Diyos. Tumutukoy sa katotohanan na ang Diyos ang gumabay sa mga taong sumulat ng aklat na Biblia o yung salita ng Diyos. And the very word of God. Hiningahan sa madaling salin ng Tagalog, hiningahan ng Diyos. Katotohanan na ang kasulatan ay totoong salita ng Diyos at hindi dahilan kung bakit ang Biblia at ito rin pala yung dahilan kung bakit kakaiba yung Biblia natin compared sa mga ibang libro. And we believe in, kung naririnig nyo na po yung verbal plenary inspiration, and for meaning po ng verbal means that every word on the Bible was inspired by God. And plenary, which means that every word is equally inspired.
that there are no words that are more than inspired than others. And makikita din po natin sa Bible na hindi po sila nag-contradict. Kahit na po yung time ng pagsulat nila, medyo malayo yung gap, katulad niyan, di ba? Yung Old Testament and New Testament. Wala pong contradict na nakikita. And sinasabi din po na inerrant, wala pong pagkakamali. And makikita po natin dito sa Timothy, 2 Timothy, na sabi ni Paul, lumalaganap na nung panahon nila yung mga maling doktrina. Katulad na lang ng pagtuturo ng mga prosperity gospel. Kasi that time na na nangyayari na din yung nangyayari ngayon. Katulad ng prosperity gospel na ang gusto nilang marinig kung ano lang yung gusto nila. And isa na rin dyan yung pangunguna ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. And yung pagkain, ito yung mga maling doktrina, yung pagkain daw ng hindi malinis na pagkain na katulad ng baboy o yung makita natin sa Old Testament. Which is sa atin and sa Bible, sinasabi ng Bible na nilinis na ng Panginoong Jesucristo. Marami pa pong ibang klaseng problema ang nangyayari nung panahon na sinulat po ito ni Paul kay Timothy. And alam po natin, kung nabasa na po natin ang Book of Timothy, na that time, nasa hindi maayos na sitwasyon si Apostle Paul. And sinulat niya ito kay Timothy para i-guide si Timothy and sa mga churches. Sabi dito, for reproof, or sa madaling sabi, rebuke o pagsaway. Rebuke is used to convey a strong expression of disapproval, reproof, or correction. Katulad ng correction, literally set right and made straight, to make right, to rectify, to bring the standard of truth. Yun, pinapakita lang po dito na ang Bible po, isa po siya sa guidelines natin kung paano mamuhay. And nakita po yun ni Timothy, ni Apostle Paul that time kasi marami pong yung nalihis ng faith, yung nag-wave yung faith nila gawa ng persecution. And isa din po dito is for instruction in righteousness, means to be tutored or trained, equity of character. It means the act of being educated in holiness, godliness, and righteousness. And makikita natin natin sa ngayon sa panahon natin, makikita natin kung talaga bang binasa natin yung Bible Kasi alam mo yon, makikita sa gawa or testimony natin bilang Kristiyano kung na-apply ba natin yung sinasabi ng Bible sa buhay natin. And another problema lang is sometimes we are lazy to read our Bible. Yun yung problema natin. Kaya wala tayong growth minsan sa paglilingkod sa Panginoon. Also, kapag nakakagawa din tayo ng kasalanan, alam natin na hindi nalulugod yung Panginoon. And at the same time, yun din yung nagiging way para malayo tayo sa Panginoon. Sinabi na rin po yan sa Romans 3:23, kung hindi ako nagkakamali. And paano ba tayo nakikita ni Lord na maging tapat? How the Lord see that we are perfect? Makikita po natin, sinabi po kasi dito sa verse 17 that the man of God may be perfect. Yung sinasabi pong perfect dyan is yung maturity ng isang tao. And how will be truly be equipped? Kung paano po tayo magiging equipped pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa doktrina ng Diyos. And paano ba natin mapiplease ang Panginoon sa buhay natin? And the Bible claims not only to be inspired by God, but also have a supernatural ability
to change us and make us complete. Diba? Wala na tayong iba pang kailangan kundi yung Biblia lang. Kasi Biblia, ang salita ng Diyos, makikita na natin yung mga bagay-bagay kung paano tayo mag-mature bilang Kristiyano. And that's why we, as Christian, we really need to read and meditate the God's Word. Kasi kapag basa lang tayo ng basa, minsan hindi natin maintindihan, sige, nabasa na natin to. Pero kung hindi natin minimeditate, hindi rin natin ma-apply yung sinasabi ng Bible sa atin. And we do really need to study the Word of God with humility, may pagpakumbaba. And prayerfully, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Katulad nga ng sinabi ni Pastor kanina, with fear and trembling. Kasi, Word of God yan eh. Kung walang fear and trembling, parang ang dating, God lang yan eh. Parang ganun eh. Pero, kapag may takot ka, talagang, alam mo yun, hindi ko ma-explain. And yun, and also with diligently, may mahusay o masigasig o kasipagan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And in my conclusion, the more we read and meditate the Bible, the enemy cannot take us. Hindi tayo basta-basta mabubuwag ng kalaban. Or hindi tayo basta-basta madudulas sa mga doktrina na sinasabi sa atin ng kaaway. And the more we read and meditate the Bible, the more we become humble. And the more we read and meditate the Bible, the more we become mature spiritually. A correct view of God will lead us to a correct view of His Word. Because God is all power and all knowing and completely perfect. Yun lamang po. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. At ganoon din po sa inyong kabutihan. Salamat po sa aming natalakay patungkol po sa inyong salita na ang Bible po ang siyang maghuhubog po sa amin spiritually. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabi niyo. At sa aming patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy niyo po kami gabayan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.